The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Mayong gabi sa tanan naton nga mga kauturan kag mga kabiyanan sa Ginoo. Sa sini nga gabi diri naman kita sa second segment of our program Talakayan sa radyo or Counseling Time sa radyo. Kag sa sini nga second segment sang aton nga programa Counseling Time sa radyo. Ini pagagyapon ang inyo kaupod Pastor Peter M. Arbulario sang Malay Gospel Baptist Church sa Cubay Sur diri sa Malaya Clan. And kaupod ko ako po si Jonathan Russell, buligman at nag-obra po kami sa isang Bible School na walang iba ng Great Commission Bible Institute at great man din po sa inyo na good evening po. It's good to be with you this evening. Okay, so sa liwat tandem ni Peter and John. Gani nagasulit kita sa aton pagpasalamat sa Ginoo nga makapadayon kita sa second segment sa aton programa kag aton gyapon ding padayunon sa pagtalakay ang mga naumpisa na sang nagligad nga Domingo pero wala natapos. Gani aton padayunon sa sining gabi kag before ang pagtalakay naton sa aton nga topic nga ginumpisa na sang nagliligad pa nga mga Domingo, magapalapit kita sa Ginoo sa pagpangamuyo. Si Brother John, panguna sa aton. Let us pray. Lord, we thank you for this evening that you gave us to gather together and look at your word, look at the topics that you prepared for us, the scripture that you prepared us to study and look at. Help us to be clear messengers sa pulong mo na maging ayos ang ating pagpadala sa ating na speech, ating na scripture text mismo, at ating po na ating po na mga listeners na iklaro nimo ang ating po na mensahe and help them to hear your gospel, your plan for salvation for them in our messaging this evening. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so thank you, Brother John. Sa sining gabi, ang aton gyapon padayunon sa pagtalakay, ang topic naton is about reasons for reading God's Word. Reasons for reading or studying God's Word. Kag mga pila na ka bagay ang aton diri nga naumpisahan. Just a sort of review of what we have studied last few Sundays ago. Aton nga suliton lang ang unagi nga rason nga ang kinahanglan gid tun-an naton kag basahon ang pulong sa Ginoo, because the first reason is that reading God's Word or studying God's Word, it increases our faith. Okay, so amo ni Brother Jan, no, ang una gid ang pagtuon naton sa pulong sa Ginoo nagabulig ni sa pagdugang sang kalig-on o kung kapag-on sang aton nga pagtuo. Because sa tong adlaw nga kita nagbaton sa kay Kristo Jesus, nagtuo sa kay Kristo Jesus bilang aton Ginoo kag aton manluluwas, naangko naton ang kaluwasan, and it is because of our faith in the Lord Jesus Christ. So nagumpisa ang aton Christian life bangod sang aton nga pagtuo. That's why ang isa ka bagay nga aton gid nga fokusan permi, because of our faith, dira kita sandig, dira kita nagakabuhi. That's why we are living by faith, and ang aton pagpangabuhi kinahanglan ibase man naton gyapon sa aton nga pagtuo. That's why magalig-on o kung magabaskog lang ang aton pagtuo through reading and studying God's Word. Kanya mo niyang unagin nga rason. And then ang ikadua, reading God's Word or studying God's Word, it produces the new birth. And so ginagamit nga pamaagi sang Ginoo para ang tao makaangkon sang kaluwasan o makaangkon siya sang bag-o nga pagkatao, ma-born again siya through the Word of God. That's why mo nangambal sa
sa sulat ni Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 1 verse 23 nga ang siling being born again by the incorruptible word of God. So isa ini ka bagay nga talalupang dun gid sang tanan nga mga naga-claim, nagaako nga sila mga anak man sang Ginoo o mga Kristohanon. And then ang ikatatlo, reading God's word gives us truth. Ang pagbasa sang Biblia o sang balaan nga kasulatan nagahatag sa aton sang kamaturan because the Bible itself is called the book of truth. Ang Biblia mismo ginatawag nga ang libro sang kamaturan. Gani kung basahon naton kag kung tun-an naton, pamalandungan naton ang Biblia o ang pulong sang Dios, nagahatag ini sa aton sang kamaturan. Kag amo nang importante nga sa aton kabuhi, kinanglan nagatindog kita sa truth, nagatindog kita sa kamaturan. Okay, so ang ikaapat, aton na ni na talakay man, nga ang pagpamalandong o pagtuon sa pulong sang Ginoo gives us victory over sin. Kaya ang problema naton, bisan pa nga kita napatawad na sang Ginoo sa aton mga kasalanan, practically sa adlaw-adlaw sa aton kabuhi, kung hindi kita maghalong, mabiktima kita sang sala o kung sang kasalanan. Gani kinanglan magadaog kita over sin, batok sa sala sa adlaw-adlaw sang aton pagkabuhi bilang mga Kristohanon. So ang isa nga makita naton ginatudo sa Biblia, studying God's word gives us victory over sin. Nagahatag sa aton sing pagdaog batok sa kasalanan. Gani ang antidote sa kasalanan amo ang studying God's word. And then not only nagahatag sa aton sing kadalagan, kundi ang isa pagid diri kita sini naguntat sang nagligad to nga Domingo na tandanakon diri sa Jeremiah 15 verse 16. Okay, basahon ko di sa English Bible, ang hambal di Brother John, ang hambal, O Lord, thou knewest, remember me, and Jeremiah 15:16. Ang ginbasa ko 15 sa 16, sorry. Sa verse 16, ang hambal, thy words were found, and I did eat them. And thy word was unto me the joy and rejoicing of mine heart, for I am called by thy name, O Lord God of hosts. So these are the words of the prophet Jeremiah, na sa experience ni Jeremiah when talking about sa iya relasyon sa pulong sang Dios, ang hambal niya sa verse 16, thy words were found. So ang hambal niya, O Dios, ang imo mga pulong ako na nga nakita, ako na nasapwan, kag siling niya, and I did eat them. Grabe nga term ni Jeremiah, no? Na siya nakita niya ang pulong sang Ginoo na nasapwan niya, pagkatapos ang siling ginkaon niya ang pulong sang Dios. And thy word was unto me the joy and rejoicing of mine heart. Kag sa ngambal niya, ang imo pulong o Dios para sa akon amoy ni ang kalipay, kag amoy ni ang kalipay sang akon bugos nga tagipusoon. Sa rason nga sila niya, for I am called by thy name, O Lord God of hosts. So, amo niyang isa ka verse nga nagapahayag pagid sa aton about reasons for reading God's word. Na paagi sa mga bibig ni Jeremiah, ginambal niya, sa nasapwan niya ang pulong sang Dios, ini naghatag sa iya sing dako nga kalipay. Gani silingri, masabat naton ang ika-5 nga sabat why we should read or study God's word, because studying God's word gives us joy. So Brother John, na-mention din ni Jeremiah nga ginkaon niya ang pulong sa Ginoo. Ano ang mahambal mo sini? Literal ba nga ginkaon ni Jeremiah ang mga papel sa nasulat
sa pulong sang Dios. Okay, Brother Jan. I think that the answer to the question ni Pastor is no. Hindi siya tudlo o di sa 16 that you should take this piece of Bible and hindi mo dapat bulan ang slice na Bible na dyan kanon. No. But what he's saying, and we see also there's two other places in Scripture na gina-istorya nanda, or the writers or the author or the writers of Scripture say that they ate the Word of God. Yun din naman sa kay Ezekiel, in Ezekiel chapter 2 verse 8, gintaon ng pulong at ginkaon ni Ezekiel. At yun din naman, and also in Revelation chapter 10:10, we see Jesus eating the word. So ang ato na short answer ngayon na Pastor is that you're not to literally eat the Scripture. Pero ang point of text na ato po na nakita is that ato po na point is that the Bible and its truths give joy. Grabe gid ang aton po na panahon na many things promising joy. You know, whether it be relationships, not ordered relationships, misordered relationships na nangamal kita na nagkaroon ka mo ng millions of people in the world have been unfaithful to their spouses because daan hudyan siguro sa na makakuha ng joy na wa na nakita or something in terms of vice, right? Na naga-mask or ginatabon nila ang ilan na sakit sa life nila, whether it be mahirap ang buhay o mapagod ang buhay. Ang obra nila gina-inom or gina-gamit ng iba't iba mga bisyo para lang batyag po ng joy. And when we talk about life in terms of the Bible, the Lord promises us joy that we cannot comprehend. Grabe gid. Na mga malagid natin na it's not joy that is compared to this world. So really take in when we read the word, really take in and apply it to our life. Parang eat it, no? Na old statement na kakita natin. You are what you eat. Meaning po, we could spend a lot of time on this when it comes to eating the Scripture daw, because we are what we consume. Kung ako gabasa ako ng libro, kung ginabasa mo ang isang libro, matulad-tulad ba nimo ang ginaobra nanda? Halimbawa, mabasa ka sa chapter of a book and then you go out in your life. Makita pala nimo ang daw imo wala kang gibasa, no? Daw maisipan pala nimo. You think about what you read. And you do the same thing negatively din naman sa aton po na sudad. Kung nagbasura ang isulod mo, basura ang ginakaon mo na consumption when it comes to thoughts naton, grabe gid ang problema. And so let us seek to have real joy, because and ultimately nakita mo ang real joy by following what the Bible teaches. Okay, well, thank you, Brother Jan. That's why, tama no, hambal ni Jeremiah, pagkatapos nga ginkaon niya ang pulong sang Diyos, ang hambal niya dayon, and thy word was unto me the joy and rejoicing of mine heart. The joy. Kadaw pare bala ma-picture naton, kay one of the symbols of God's word, according to sa yaman mismo nga pulong, no? Ang isa sa mga simbolo sang word of God ay ginpaanggid sa food, sa pagkaon. So, spiritual food ang word of God. That's why, kung paano ang physical food nga kauno naton, kag nanamian naton, nakasulod sa aton body, ara ang enjoyment, no? Agakalipay ka sa food nga ginkaon mo. Kani dire ang ambal ni Jeremiah, pagkatapos nga ginkaon niya ang pulong sang Ginoo, spiritually speaking, ang eating the word of God speaks about sa
ginkuan mo, ginpamalandungan, ginbasa mo, nagmeditate ikaw, para tapos nagsulod sa imo nga kabuhi, siyempre, ang resulta, joy. May kalipay. Gani, manami gid nga mahibalaan naton, matun-an naton sa sining gabi, nga importante gid gali ang pulong sang Dios sa kabuhi sang tao. Gani mo na nga ang challenge sa mga tagpalamati naton sa sining gabi, sa aton mga kauturan, kag sa aton mga kabyanan, sa aton mga kauturan nga may mga word of God na nga napamalandungan, napamatian paagi sa mga Bible study, sa mga pagwali, sa mga pagtudlo. Siyempre, hindi na ni bag-o sa aton bilang mga Kristiyanon. Pero sa aton mga kabyanan, daw medyo bag-o ini para sa ila. Gani ang challenge, dapat gid nga mag-focus kita sa Word of God kay magabot ang adlaw nga there will be a famine from the Word of God. May tigulutom, gintagna na, I think, sa Old Testament, hindi lang po sure kung sino nga propita, nga iya ginhambal nga mag-abot ang adlaw, nga pangitao na sang tao ang pulong sang Dios, pero wala na ang magadala sa mga pagwali, magadala sa mga pagtudlo. Gani, amo ni, nga tama gid si Jeremiah, nga ang pulong sang Dios nga iya ginpasulod sa iya nga kabuhi, nagahatag sa iya sang rejoicing, nagahatag sa iya sang kalipay. Okay, so this amo ni ang number 5, and then this time we will proceed to number 6. Number 6, reason for reading God's Word. Diri kita magakuha sa Book of Acts, no? Sa Acts chapter 20 verse 32. Acts 20 verse 32. Ang hambal diri, no, sa sining verse, basahon ko liwat. Ang hambal, verse 32. And now, brethren, I commend you to God, into the word of His grace, which is able to build you up and give you an inheritance among all them which are sanctified. Wow. So, through this verse, ang hambal, I commend you to God and to the word of His grace. So, ang word of His grace, it refers to the Bible. It refers to the Word of God. Nga ang hambal, which is able to build you up. Magahatag sang ginatawag nga ikasarang para magligon. And to give you an inheritance among all them which are sanctified. So another reason, through this verse, Acts 20 verse 32, reading or studying God's Word will build us up in spiritual growth. Magabulig sa aton para sa aton nga espirituhanon nga pagtubo. Kaya amo ni ang ginadesire sang Dios sa tanan nga mga Christians, that every Christian must experience spiritual growth, no? Magatubo spiritually. Kay damo subong sang mga anak sang Dios nga dugay na sa pagtuo pero hasta subong daw wala ebidensya sang spiritual growth. So siguro it is because sa aton di nga base sa aton nga pagtuon, reasons for reading God's Word, ang Sabat may mga kanakan sang Ginoo sa sininga panagon nga para sa ila daw hindi gid bahin sang ila kabuhi ang Biblia, hindi gid bahin sang ila kabuhi ang Word of God. Maayo man mabasa, maayo man hindi. So amo ni ang isa sang mga bagay pagid, Brother John. So paagi sa sining verse Acts 20 verse 32 nga nagambal nga ang reading God's Word build us up in spiritual growth. Ano, Brother John, pagid ang idugang mong paghambal about this verse? If there's a
reason that I can point to that na-decide ako really na step out, maghalin sa akon po na lugar ang galingan ko, United States. At nagpunta ko dito, na adult na ako. Reminders, lang short story lang ko sa buhay ko. I was a missionary kid ako ng dito po din sa Malay. At dito po ako nagbahol from like 2012 hasta nag-abot po ang COVID. Pero at COVID time uli ako sa amon, and there was a point na wa ako plano magbalik di sa Malay. But long story short, nag-consider bala ko na about biblical literacy, na pagambal nato na mga intindi bala mga tao at Bible, no? Na may pag-intindi na hindi lang katulad po ng baby na gatas-gatas po rin gapon. Need ganit ng mga tao na to understand it in depth, no? Because we even in hindi ako masabi there's no work sa States to do. Obviously there's dapat man din naman ng trabaho to sa States, pero dahil sa ability ko sa language, feeling na understand ko na why not gamit natin ang talent ng tao at Ginoo sa aton na pagtudlo at Bible in a way na mag-intindi ang mga tao, and so it builds us up. Like the scripture says, it builds us up na kinanglan kita mag-spend time in it, you know. And that's the struggle about yun din naman GCBI, sa school namon na GCBI, kinanglan gid matao at oras sa daan na pag-study. No, it's not parang hindi siya parang gatas. Kailangan nimo lahaan ang humay, tugon ng prituhan ng isda bago siya magkaon. Pero kung gatas, kanan mo lang, ibuksan lang nimo ang container, iinom mo ang gatas, right? So you really need to spend time in it. And I found, especially kung ikaw ay, ito po ang ato na call sa inyo ng mga young people, at tanan din naman ng mga tao, pero especially young people. If you are a young person, uwa pa kat plano magsulod sa mga schools, recommendation ko talaga, himo ka ng foundation anay sa buhay mo Kristohanon bago ka sulod sa mga secular places, wait katulad sa inyo ng pag-intindi sa Bible. Kailangan nimo patibayan bala nimo ang faith dahil bugat po ang buhay. May bawat temptation ang buhay. Lalo pa sa guwa sa secular school. Kung plano mo mag-eskwela ka ng secular school pero Christian ikaw, una-unahan mo ang pag-intindi nimo ang Bible. Get a firm foundation. Build yourself up na. And allow the Bible to truly build yourself up bago ka magguwa sa kalibutan, because kainan ikaw at mga buhayaw dyan. Because seriously, how many times na nakita po natin that mga young people, baskog, grade 6 to grade 12 sa church, good, pero pagguwa sa secular school na may dormitory, may dorm room siya, may babae, may lalaki, may tanan, it's all there. So yun ginagawa ako na encouragement sa inyo na build yourself up in the grace of the Word of God. Dahil kung uwa, kainin ka talaga ng buhaya sa buwa. Okay, uso pa naman subong ang buhaya. Okay, so delikado, no? That's why to be safe, para hindi makaunsang buhaya, kinangnan maglapit pirmi sa pulong sa Dios. Okay, so that's why manami gid nga pamalandungan naton nga isagali sang mga bagay nga klaro gid tudlo sa pulong sang Dios, among dapat kita magtubo spiritually. Maangko naton sa English ang ginatawag nga spiritual growth. Kay aton Christian life may mga stages, no? Ang primero nga stage, the first stage of our being Christian ay nag-umpisa sa infancy.
infancy. So, lain ang mga characteristics ng isa ka infant. So, kung nagasigi dudo ang infant, ang bibi, sa iyang nanay o sa bibiron, ay later on may ara gid nga growth nga makita. Siguro nakita mo na sa bata mo, sa kay David, no? Sa kay Lob, kay David Lob. Ga-enjoy ka sa bata mo. Okay, so, una nga ang bibi mo, basta pirmi paduduhon, ay gatubo. And later on, hindi siya mag-remain as baby. Mag-proceed siya sa ikaduwa nga stage, and that is childhood. Mag-umpisa na ang pagkabata na. So, lain man ang characteristics ng mga bata. Kani ikumparar nato na sa aton Christian life, may hara subong nga mga dugay na nga membro sang simbahan, pero ang ila kategory, ang ila stage, sang ila growth, daw wala nagtubo spiritually, kay daw ara gyapon sa pagkalapsag. Daw baby man gyapon ang characteristics. Pero may ara naman niya nga nakatubo na, ara sa childhood. Gani, amo ni, nga klaro gid nga ginatudlo sa pulong sang Dios nga sa tanan nga mga Kristiyanon ang desire gid sang Ginoo amo nga kita magtubo. Kaya amo nang hambal ni Pedro, that you may grow thereby. Agud to nga magtubo kamo. Kag isa dira gid amo nga dapat pamalandungan naton, tun-an naton, pamatian naton ang pulong sang Dios sa tagsakation nga bukas ini para sa aton, kag labi na kay mayara nga mga preacher, may mga teacher nga nagahimo sang ila nga mga katungdanan nga ginawali ang pulong sa Ginoo. O galing lang madamo sang mga Kristohanon sa sini nga panagon da wala gana magpamati sa pulong sa Ginoo, ay na sidetrack sa kun ano nga mga bagay nga makaguba pagani sang ila nga pagtubo spiritually. Okay, so amo ni ang isa ka bagay nga talalupang doon sa aton Christian life. Kay wala lang kita ginbilin sang Ginoo sa sini nga kalibutan para magpalagpat. Nabalang hit and miss nga pamaagi. Ginhatagan niya gid kita guidelines. And this is the Word of God. The Bible. Ginatagan niya gid kita sang klaro nga directives kung paano kita magtubo spiritually, kung paano kita magligon. Ang gusto nga kung maabot naton ang spiritual maturity, kagamit-gamit gid kita sa Ginoo. Ang mga spiritually matured Christians, amo na iya ang ginahatagan sang mga bulwaton, mga katungdanan labi na sa church, no, sa bulwaton sa Ginoo. Kay delikado kung tugyanan mo sang ministry ang hindi mature nga Kristohanon. That's why bisan pa sa Bible, ang mga ginhatagan sa mga katungdanan to serve the Lord ay ang mga spiritual mature nga mga Christians, mga nagtubo sa ila pagtuo. Okay, so amo ni Brother John ang ikanom. And may ara pa man kita tinion nga nabilin, ma-proceed kita sa number 7. Number 7 reason why we should study and read the Bible or God's Word. Okay, diri sa 1 John chapter 5 verse 13, another reason why we should study and read God's Word. Okay, basahon ko diluat. Ang 1 John chapter 5 verse 13. Ang hambal, these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may believe on the name of the Son of God. Wow, another important reason for reading God's Word is that through this verse, 1 John 5:13, reading God's Word gives us assurance of salvation. Assurance of salvation is very important sa tanan nga mga anak sang Dios.
Nga bisan pa sa sini nga panagon, damo ta problema sa aton bansa. Hindi lang sa aton bansa, kundi globally, no? Daga-atubang kita sa crisis, labi na ang gira na dito natabo sa Middle East, no? Atakihay, gin-atake sang Iran, ang Israel, nag-retaliate ang Israel, kaupod na ang US forces, amuganin na nga because of that, apektado globally ang tanan nga nasyon sa kalibutan. Muna nga kainag travel kami, nagtughong sang gasolina sa motor. Wow, ang ginsakyan ko to, yung people bala naton sa kwan, may pamilya naman, may asawa, si Brother Maya, iya motor ang gingamit. Dito ako nagsakay. Nakibot siya kay nagulpi lang taas ang kwan, ang gasolina. Kag makita naton nga kung nga ang nagtalalaas ang mga presyo sa gasolina, presyo sa mga balaklon subong, it is because sa ginatawag nga natabo nga gira dito sa Middle East. Sa aton diri nga pagtalakay, ginbasa naton ang 1 John 5:13 nga nagahatag sang assurance of salvation ang pagbasa sa balaan nga kasulatan. Not only assurance of salvation, kundi damo pagid nga assurance. Ang pag-assure bala sang Ginoo nga bisan anuman ang matabo sa sini nga kalibutan, ang hambal sang Dios will never leave us nor forsake us. So that is assurance. Kani the Bible napuno ini sang mga assurances, napuno sa mga kasiguruhan. Kay ang pagpangabuhi subong madamo sa mga tao nga wala kasiguruhan, wala assurance, wala securities. Nga when in fact ang Bible mismo nagatudlo, because the Bible itself is called the book of assurances. Ang libro sang tanan nga mga kasiguruhan, kasiguruhan sa kaluwasan, kasiguruhan sa malipayon kag may mayaon nga pagpangabuhi, ari diri tanan sa Bible makita. Galing lang wala pa na nadiskubrihan sang madamo nga mga katawan, kay wala man nila gin saliksik ang Word of God. Hindi ka makakita bulawan kung hindi ka magminas ang bulawan. So ang mining, it involves pag-dig up, pagkutkot. So that's why ang Biblia kaangay ni sang minahan bala sang bulawan nga may makita ka lang nga bulawan kung ginadig up ang Bible, ginastudihan mo, ginatunan mo. Gani sa aton pagtuon kung nagapamalandong kita sa pulong sang Ginoo, ang hambal diri kag ina ni Apostle John, sila niya amoy niya ang rason, sila niya, these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God. Amoy niya ang sila niya, ginsulat ko ini sa inyo, sa inyo tanan, nga nagtuo sa anak sang Dios, kag ina wala sinlon ko na mo si Kristo Jesus, kag kay sa rason nga siya, that you may know, agud to nga mahibalan ninyo, nga kamo may kabuhi na nga walay katapusan. Ngani isa ni kapag padumdum ang tanan nga mga Kristiyanon has been assured already sa kaluwasan. Muna nga ang kaluwasan sigurado na sa mga matudtuod nga Kristiyanon. So amo na nga ang ambal, that you may know, agud to mahibalan ninyo nga kamo may kabuhi na nga walay katapusan. So kung magambal kita kabuhi nga walay katapusan, without end, wala siyang katapusan. Amo gani na nga ano nga kabuhi ang naangkon naton sang kita nagbaton sa kay Kristo Jesus. So ang sabat eternal life. Kabuhi nga walay katapusan. Gani nagakulugan muna nga klaro gid ginatulo sa Bible nga ang tunay nga mga Kristiyanon hindi na delikado nga magkadto pa sa impierno because we are already saved, assured kita sa kaluwasan. Okay, so amo ni aton nga isa pa kabagay nga sa aton diri pagtuon dapat gid nga mahangpan ini sang tanan nga mga tumuluo sa sini nga panag-on.
Kay kung wala ka assurance, daw pirmi ka lang na iya ginakibang bala kung sa mataas nga word sa Ilonggo. Daw pirmi ka lang daw maapektuhan ang imo nga emotional pagka-emotional being mo. Daw pirmi ka lang wala kalinong. It is because nga wala assurance. Pero salamat, the Bible, God's Word, gives us the assurance of eternal life. Okay, so Brother John, may masaysay kapagid. Yeah, I think it's there's many reasons why na atin po na topic, reasons for reading God's Word. And discuss natin kayo na about biblical literacy. Ang kailangan ba lang mag-intindi ba lang pulong? That's what we mean when we say biblical literacy. But when we have biblical literacy, we have security. No, That's right. kung nagabuhay kita, like it's as if it's unsure, unclear. Kung bistaan bala nimo, ag istorya nimo, iba't ibang mga grupo. I challenge you lovingly, but challenge you to listen to the teachings and the preachings, or to understand that the preachings and the teachings rather of so many of these other religions do not have security. Katulad po ng Roman Catholicism, walang security din because there's work involved. Yun din naman about atin po na mga kilala, mga Seventh-day Adventists, yun din naman, walang security. Mormons, walang security. I could quote you the scripture, book po ng Mormons na sasabi, grace through faith. After all you can do, pick it yun. Hindi na pwede yun dahil if it's grace through faith, then hindi mo kakaya makakunin. It's a gift gani. So walang security and so on and so forth. Yun man ang mga saksi ni Jehovah, yun din naman. No security. And that's where if we want to follow and know the true living God, Diyan natin malaman that the Bible teaches us, and when we study the Bible, we learn of a God that is gracious in giving gifts, and the primary gift of that He is gracious in giving is salvation. Yeah. Kung sino gani matanggap sa from the blood of Jesus that He sacrificed on the cross 2,000 years ago, makatanggap kita ng security ng salvation natin. Hindi kita kinanglan magpamangkot, oy, ligtas pa ako. But I would argue, I've seen it happen so many times. Many people consistently sanda nagambal mga tao na nag-backslide, nagka-question, ligtas ba ako? Why was that backslide? Because they don't spend time studying and reading God's Word. Klaro nga ang mensahe. Ang pamangkot, ginabasa mo ang message book or wala. So yun, that's such a good reason why that we promote sa lahat ang atin po ng mga ministries ang biblical literacy, because may security po siya. May tibay na foundation, and that is on the teachings and the blood of Jesus. Yun din naman. Okay, thank you, Jan. Tama, gino. Muna gani, kinanglan gid sa mga anak sang Ginoo, sa mga Kristiyanon, kinanglan may biblical literacy. So, paano maangkon ang biblical literacy kung wala gatuon, wala ga pamalandong, wala ga basa. That's why, sa agigid sa pagbasa naton, pagpamalandong naton, pagtuon naton sa pulong sang Ginoo, mangin literate kita nga mga Christians in relation to God's Word. Tuod na, no? Kay sa sini nga panagon, ang problema sa madamo nga mga churches, may mga kauturan kita nga kung kisa hindi pa literate sa Bible. Ang kadugay-dugay na, ang isagid lang ka bersikulo, amo ang nahibalaan, ang John 3:16 lang, kay amo nang pinaka-well known nga bersikulo. Amo kanina nga dapat, ang challenge sa tanan nga mga Christians sa sini nga panagon, get back to the Bible. Balik kita sa Bible, balik kita sa Biblia, kay amo ning sulong nga foundation sang aton nga pagtuo. Diri naton ginabase ang tanan naton nga
practices and beliefs, no? Muna nga may mga na-mention ka kagina nga mga grupo, it is because nga gin-divert nila kag hindi tama nga pag saliksik sa pulong sa Ginoo. Munang kisa ang ginatawag bala nga damo sa mga naga-interpret sa pulong sa Ginoo nga out of context. Yawa hindi maid-id nga pagtalakay o pagtuon sa pulong sang Dios. Okay, sa aton pagpadayon na Brother John, may mga 5 minutos pa nabilin. Aton ni kay Gunan nga aton tamyawon ng aton mga kauturan nga nagapakigupod sa aton nga programa sa sining nga gabi sa aton talakayan. Arbulario Micah is watching. Okay, thank you. Ang asawa ko diyan sa Cubaysor. And then also Sister Dolores Quintin is watching. Masugin natin ito na listener sa aton programa diri sa radyo. And also Ebenezer Hardelisa is watching. And this is from Negros, ang akon nga brother-in-law sa Kawayan, sa Tuyum, Kawayan, Negros Occidental. So, Kap, salamat gid sa imong pagpakigupod sa aton programa sining gabi. Kamusta lang da sa inyo tanan? Kay Inday Bernay, sa tanan, kay Happy, kay Inday, Omega Grace, Hadilisa, and bisan pang dito sa nga nasyon sa Europe, sa na mental blank ako sa basta sa Europa akon man nga hinablos sa kay basta kay Alpha Grace sa Delisa. Okay, ginatamya mo na akong sa sining gabi. Permi man na siya nagapakigupod sa aton programa. Sa kay Pinky Hagdal. Ang husband niya dito sa ganin isa ka nasyon nga Bukod Germany? Ha? Bukod Germany, Pastor? Germany. Denmark? Isa pa. Netherlands? Ha? The Netherlands? Hindi pagid. Isa pagid. Ha? Hindi pagid. Ako nga. The UK? UK? United Kingdom? Lang ara ang mga Vikings. So, Scotland? Sa Scotland? Hindi, isa pagid. May isa pagid. Ha? Hindi man New Zealand. Basta. Okay. Sorry again kay sometimes amo na ning katabo bangod sa siguro sa pagka senior citizen may mental block na sometimes. Pero gapamati man ni sa aton programa si Inday Pinky. Okay. And then also kay Sister Rinali Doliente Taonan, yan sa Mutag, no? Okay, so salamat gid nagapag-ikupod sa aton sining gabi. And also kay Brother Rutsan Supitran. Okay, Rutsan, salamat. Hidlaw na gid kami sa imo. Kamusta lang da sa inyo tanan, sa inyong pamilya, kay Kathy. Kag sa inyo datanan mga kabataan, kay Janjan, kay Toto, kay Nunoy, kay Adi, okay, kay Gracia, kay Nini Grace, na Nini Gracia. And then, okay, ang akong asawa kay nagamonitor, sorry gid, nalipatan ko ang nasyon, Norway. Sige. Norway pala, Norwegian. Wala mental block gid. Muna gani nga, sa sining nga gabi, salamat nga may mga kauturan kita nga nagapamati sa aton programa. Damo sila subungo nagapakigupod sa aton programa. So sa sining nga tiyon sa aton pagpadayon Brother John, aton na di tapuso no. Diri kita lang naguntat sa rason kung nga dapat gid naton pamalandungan kag basahon ang pulong sang Dios. It is because ang isang rason, reading God's Word gives us assurance of salvation. And gani sulito naton ang hambal ni Apostle John
These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that you may know. So, very clear, no? Self-explanatory na ni kahapos ni Incindion. Nga angambal, ginsulat ko ini sa inyo, kamutanan nga nagatuo sa anak sang Dios nga mo si Kristo Jesus, agud to nga mahibalan ninyo nga kamo may kabuhi na nga walay katapusan. That is assurance of salvation. Kani amo na nga 100% we believe the teaching of the Bible about eternal security. Ang tunay nga Kristohanon niya, hindi na madula ang iya pagkaanak sang Diyos. Kaya ang Kristohanon, kaisa lang siya manginak sang Diyos. So kung anak ka na sang Diyos, ay amo na nga kung kaya ang rason sang iban, kung makasala ka, kung maglumpat ka, nga hambal daya, nga mas mabaskog ka pa. Ikaw sang sa Diyos, nga nagluwa sa imo. Kaya ang hambal sa Biblia, very clear. Wala na katagudilian sa tanan nga yara sakay Kristo Jesus. So period. Wala na dira sing dapat pa argumentuhan. So when talking about salvation, ang salvation iyan na sang Dios. Hindi hindi kita naga-maintain sang aton kaluwasan, kundi ang maintenance mo ang Dios. Ginatudloan niya kita para nga mapakita naton nga tuod gid luwas kita nga mga katawan sa sininga kalibutan. Okay, so siningat yon Barijan. Kuan na kita, magatuldok na kita sa aton nga programa ti una nga diri kita magauntat. Gasulit kita gyapon sa pagpasalamat sa sininga 106.1 FM Radio Boracay. Boracay Malay streaming nga ginagamit nga nangin avenue sang pulong sang Ginoo kay kadamo di programa ang pulong sang Dios ang amo ang focus. Kani halin pa kaina bisan pa sa first segment sang aton talakayan sa radyo, ang pulong sang Ginoo gyapon amo ang pinakabasihan sang aton nga pagtuon pagtalakay naton sang mga topiko, mga subject nga ginadala naton sa aton programa. Kani sa liwat na mention mo na ang Bible literacy, mangin literate ang isa ka Kristohanon kon nagatuon sa Bible. That's why tion na nga ibantala naton ang about sa aton eskwelahan da sa Kubay, no? Ang Great Commission Bible Institute, ang GCBI nga isa ka privilege para sa aton diri sa Malay nga ang Great Commission Bible Institute isa ka well-known nga Bible Institute sa Florida. Dito nag-umpisa, naglupad pakadto sa dingani sa Canada. Pagkatapos naglupad naman nagtugpa sa Philippines. That's why GCBI Philippines ari sa Kubay Sur, Malay, Aklan. Kani isa ka pribilehyo sa labi na sa mga young people naton nga nagapamati sa sining nga gabi, labi na kung ikaw lalaki, you are invited. Libre nga pagtuon sa pulong sang Ginoo. For the period of 1 year, may matapos ikaw nga pagtulunan nga kung matapos mo, pwede ka na makastart sang ministry para sa Ginoo. Alam mo na ang programa sang Diyos ipala panagamang balita gani muna nga aton ginapasayod na kaysa May ang closing sang kapila na gani isa nga batch. Fourth batch. Ang fifth batch mag-open naman. No? So kung may yara nga mahangkat para sa pagtuon sa Biblia sing maid-id nga pagtuon, kahit for the period of 1 year, the Bible lang, amo lang gid ang pinaka-textbook. 1 year lang, isa lang ka tuig, 1 book, 1 goal to make disciple. So, muna nga gina-challenge naton, libre, wala bayad, wala tuition, kay may nag-sponsor. Hindi ni libre kay ginbayaran man na, pero ang libre lang, kay may nag-sponsor. Daw para madala sa kaluwasan, ang kaluwasan may bayad. Ang price si Kristo Jesus, ginlansan to sa cross, no? Pero, nabato naton libre. Amo na. Amo man ining GCBI. So ginaagda naton kung mayara nga interesado magtuon
ang klase sa isa ka semana, MWF lang man. No? 3 ka adlaw. Monday, Wednesday, and Friday. Mag-start sa alas 8 sang aga hanggang alas 4:30 sang hapon. Libre ang lunch. May dala pa nga merienda. May libre pa nga mga joke. So pero muna so aton gid gina-invitar. Kung gusto ka, kung ikaw isa ka Christian young people, ka gusto ka nga magpagamit sa Ginoo, this is now your chance. Enroll at GCBI. Enroll at GCBI. So, may maidugang ka, Jan Gadason. Ikaw na lang ang mag-close sa pagpangamuyo. Sige, I think you said it well. Ay maganda na reasons. So, there are many reasons to study God's Word, or to read God's Word. Siya ay nagatao at joy. Siya ay nagatao at close at build up. At siya ay nagatao at security. What a good three those things are. Diba? Hindi lang natin mambal na kusmod ang buhay Kristiyano. There's joy in the life of a Christian. Hindi lang natin mambal na maging stagnant ang Kristohanon. Maging pataas or ma-build up po ang mga Kristohanon. Hindi ang buhay Kristohanon ay kulba. No. Patay bala ko, maligtas bala ko, patay bala ko, maligtas bala ko. Hindi ikaw kinanglan magpa-question because God offers security from the blood of Jesus. Hindi mo ma-secure sa sobra ka gwapo mo or sobra ka hugod mo sa faith. Kinanglan po maging patabon po sa dugo po ni Kristo. If you have not yet, ito po ang adlaw ng kaligtasan ninyo. Pagkatanggap ninyo ang magandang balita sa ana na yon. And if you have not yet, ito po ang oras nyo. Let us pray. Lord, we thank you for this day na imo po ng tao sa aton to read your word and study your word. Lord, we thank you for the works that you've given us to do to accomplish this evening. Lord, kapangamuya kami sa mga listeners natin na nagapamati, maybe half listening, half not. We pray that you would something would stick out sa aton po ginbasa, the scripture, ang aton po ginistoryahon. Lord, that they would see and hear the message of salvation and the reason that they should read your word. And they would take time this week, this coming days, na talaga base or pagbasa po ng Bible this week. Lord, we thank you for the station. We thank you for our host, Pastor Peter. I-bless ni mo siya na magpa-strength in this coming months in mga years na to follow. Lord, we pray din naman para po sa aton na staff dito sa radio station ng Kahilig Family. Bless ni mo sandat pagpapaskog to continue to go on. And we pray for our online and radio listeners that you would bless them and keep them, and that your face would shine upon them. You would show them the peace na walang iba, but through your Son, Jesus. Well, thank you for this evening. Help us as we continue to follow you this week. In Jesus' name we pray.